Kilala ang bayan ng Luisiana sa mga talon o waterfalls na siguradong hindi false alarm ang lakas ng bagsak ng tubig. Isa na rito ang falls sa barangay San Salvador na shy type raw. Bakit kaya? Kailangan mo lang dumaan sa registration area kung saan nyo makikilala ang tour guide na sasama sa inyo pagpunta sa falls. Ang sa register po ng aming papuntang Talay to Hidden, 40 per head po ang bayad. Tapos po, sa tour guide po, ang patara po namin paggustuhan. Isang tour guide po, 5 guys. Tapos po, ang minimum fixed rate po namin 500. Matapos ang short briefing, lumarga na kami dahil umulan ng malakas bago kami pumunta dito. Maputik at medyo madulas ang daan, kaya dahan-dahan lang kami. Mabuti na lang at nandito rin sina Kuya Joey at Kuya Journey. Always willing to lend a helping hand. Literally. Go girls! Matapos lang ang kalahating oras na lakaran, narating namin ang Talay Falls. Hindi ba ito ang mahiyaing falls na tinutukoy natin, ha? Ayon sa matatanda, ang pangalang Talay ay mula sa salitang taray o mataray. Noong unang panahon daw kasi, may matandang babae na nanirahan malapit sa talon at dito siya naglalaba araw-araw. Sadyang napakasungit at napakataray ng matanda, kaya iniiwasan daw ito ng mga napapadaan sa lugar. Ayan na naman, si Taray. Palagi raw sinasabi ng mga tao na kalaunan ay naging Talay. Talay Falls. Open po yan para sa lahat pong turista yung aming lamisang yan. Wala pong bayad yan. Pwede po dyan kumain, pwede po magpahinga. Malalim ang bagsakan ng tubig, kaya hindi raw pwedeng maligo rito. Bawi tayo sa susunod na falls, Beros. Matarik na trail na may kasamang rappelling naman ang kailangan daanan papunta sa susunod na talon. Diba gusto niyo pag nag-travel kayo? Dapat pa exciting! Wala pang 10 minuto, narating na namin ang Hidden Falls. Kaya pala hidden dahil parang ayaw magpahanap. Pero ang ganitong klase ng ganda, hindi dapat nagtatago at dapat pang ibahagi at ipagmalaki sa ibang biyero. Parte pong malalim, saka po medyo malakas po yung ng current ng tubig. Kaya itanong muna sa inyong mga guide kung saan dito pwedeng maligo. Sa mga gusto naman mag-overnight, pwede raw mag-camping malapit dito. Kailangan lang magbayad ng additional 500 pesos para sa guide at 100 pesos per head naman para sa camping fee. Pwede magdala ng sariling tent, pero meron din naman daw pwedeng rentahan dito. Alan sa Luisiana. Pero ang nananatiling una sa listahan? Sa Luisiana, usually po ang pinupuntahan dito yung Hulugan Falls. So ito yung jump-off point natin papunta sa Hulugan Falls. Actually, paano ba to? Meron talaga silang main parking area. I'm guessing like a few hundred meters away. Mabilis, maiksi lang naman yan. Pwede nyo naman lakarin yan papunta dito sa start ng pababa, papuntang Hulugan Falls. Or pwede kayo mag-rent ng tricycle. Meron din silang option na gano'n. Sabi nila, it's a 30-minute trek. Ano yung aking expectations kung ano yung itsura ng lugar? I'm sure maganda. Pero bakit tinawag nilang Hulugan? Tinanong sa amin ng producer ko na kailangan hulaan namin. Kami ng hypothesis. Dahil nga hulugan ng tubig. So lahat ng falls na pinuntahan natin dapat pangalan Hulugan. Oh no! Falls. Yung nagpangalan siguro nito talagang ayun, ang dami siyang kailangan isipin pa para pa maging unique yung pangalan ng falls. Pareho lang ang jump-off point ng Hulugan Falls sa Hidden at Talay Falls. Salungat lang ang trail papunta rito na kailangan lakarin ng kalahating oras. Basa pa rin ang lupa dahil sa ulan, kaya medyo maputik. Pero konkreto na ang ilang mga daan na nilagyan din nila ng mga kawayan na pwedeng hawakan. Iwas dulas, biheros. So, nakahanap na tayo ng upuan dito sa Hulugan Falls, which apparently is the tallest waterfalls dito sa Laguna.
285 feet lang naman. Astig, no? Actually, from far away pa, I mean, it took us mga 18 minutes pababa. And the total descent was 105 meters. So, hanggang muna natin isipin kung paano tayo aakyat to, pero isipin mo muna natin kung gano'ng kaganda to. It is quite a video. And of course, very IG worthy. Siyempre, parang naambulan ka rin dahil because of the height of the waterfalls, yung mismong tubig na nanggagaling sa taas at actually humahampas sa baba, nagiging parang ulan. Nagiging nararamdaman natin ngayon. The water is color brown, it's not because it's color brown all the time, but apparently dahil nga medyo this week very rainy. But apparently kapag hindi umulan, hindi tag-ulan, klaro yung tubig niya. Bakit nga kaya hulugan na ang ipinangalan dito? Kwento ng lolo't lola ko, ng mga nakakatanda dito. Tinawag po siya ng minahulog na kalabaw. Hindi na po nabuhay yung nahulog na kalabaw. Kaya po tinawag daw siyang Hulugan Falls. Anak ng kalabaw. Ayun naman pala. Ako ready na talaga ako tumal. Kailan ba ako umatras sa ganyan? At 5 o'clock in the morning, first location. Sabi ng ko, tatalon ako. Pero ngayon bawal pala dahil medyo malakas yung falls at hindi ganun kasi. But normally, yes, that area is very swimmable. Ayan, nabitig kayo sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!